Hi, Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. Anyone can resonate kahit ano man ang zodiac sign mo. General love reading. Tingnan natin kung anong energies ang connected sa'yo ngayon sa love life mo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo. And kung ano pa ang mensahe para sa'yo ngayon. So, kumusta kayo guys? Ayan, please like the video. Kung bago po kayo, welcome to this channel. Please do subscribe kasi kailangan ko po yan para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng mga love readings para sa inyo. Ready ko lang yung mga oracle messages para sa inyo today. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Kontakin nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Teka lang. Madulas yung cards. Or pwede nyo kayo i-message sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. Tingnan nyo sa ilalim ng video na to. Also, kung kailangan nyo po ng crystals to attract love or to attract money at marami pa pong ibang benefits, tingnan nyo sa Instagram ko. Follow nyo din ako sa Instagram ko to show your support. Okay, mamaya guys, gagamitin natin to mga oracle cards na gawa ko at gawa ng unknown or anonymous na author. Sige. So, tingnan natin muna yung unang mensahe for you. Okay. Attraction! Oh my gosh! So, unang card mo pa lang, nakita ko dito malakas yung attraction. Mukhang soulmate mo yung person na yan. And malalim yung attraction. Next card is power. The power of love is like a magnet drawing souls together. Ang ganda, kita mo yung apoy, hugis puso. So, yung attraction ninyo, may halong pag-ibig, may halong pagmamahal talaga. Right now, Venus is in Scorpio sign. Ibig sabihin, very intense ngayon ang pinagdadaanan nyo sa love life nyo. And you are undergoing a transformation. I can see also so much attraction. Pero tingnan natin kung ano pang mga messages ang masasagap natin. Again, this is for any zodiac sign, okay? Baka kasi bago pa lang kayo dito at isipin nyo na merong specific na zodiac sign. For this reading, anyone can resonate. So, ang ganda nito, power, oh. Nafe-feel ko talaga yung energy ng fire. Okay, next card is rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Oh my goodness. So, meron na namang hugis puso, dalawang hearts. Ang saya at ang positive ng vibe na mga ito. Attraction, power, rejoice. Sineselebrate nyo yung love nyo sa isa't isa. There is so much passion. Okay. So, from the tarot, tingnan naman natin. Dito magkakaalaman. So, ang overall energy mo is 10 of Wands. Nakikita ko dito you want to take control of the situation. May gusto kang ayusin eh. And nagmamadali ka na. Na-feel ko dito yung intensity at yung fire, yung passion mo, parang gusto mo nang matapos yung problema nyo eh. Nabibigatan ka, oo, kaya gusto mong ayusin para matanggal yung bigat na yan. Yung nga lang parang nafe-feel ko dito, pinupuwersa mo eh. Kita mo yung sapatos niya, parang yung lakas niya andyan sa mga paa niya eh. So parang kumbaga, pinipilit mo yung isang sitwasyon. Parang kang nagiging desperate ka na para maayos na yan or matapos na yan. Siguro, you have to take it easy. Huwag masyadong magmadali. Let things unfold. 'Di ba? Pero tingnan natin guys ha, kasi unang card pa lang to eh. So, tingnan natin muna yung ibang cards and mamaya ika-clarify pa natin yan. So, sa recent past, ano bang nangyari? The Fool, Queen of Cups, Knight of Cups. Oh my goodness, napakaganda ng cards. Very romantic energies. You took the risk sa taong yan. Binigay mo sa kanya yung puso mo, yung lahat binigay mo. Kasi naramdaman mo yung pagmamahal sa taong yan eh. So, sabi mo dito sa sarili mo, I don't care kung sa tingin ng iba masasaktan ako, pero itutuloy ko talaga to, gagawin ko talaga to. Ang nakikita ko is number 0. So, yung number 0 na yan, it symbolizes a fresh start.
And nakita ko din yung energy ng sun, which is leadership and a new beginning. Possible na marami na kayong pinagdaanan ng taong yan, pero nito lang, nagdesisyon ka na ibibigay mo sa kanya yung buo. I feel like guys, matagal na kayong connected sa person na yan, or matagal-tagal na rin, at nagkaroon na ng mga pagsubok dito eh. Kasi nga ito yung overall energy mo. Pero kahit na may pagsubok, nirenew nyo pa rin yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kasi siya naman talaga yung nagpapasaya sa'yo. And ang dami mong ini-imagine na magandang mangyayari para sa inyo ng taong yan para sa future. Although merong mga problems, oo, meron talaga. Pero yung imagination mo talaga, buhay na buhay. Parang iniisip mo na dito na siya talaga yung parang knight in shining armor mo, or siya yung parang magsisave sa'yo sa lungkot na pinagdaanan mo sa buhay mo. Very full of fantasy ka dito. At the same time, it's also grounded on the feelings of love and sa mga pangarap mo para sa inyo. Okay. So, sa current energies nyo naman, 6 of Cups, 9 of Swords, and the 2 of Swords. Ngayon, iniisip mo yung person na yan at yung memories nyo. So, mukhang hindi nga kayo okay kasi nagdadalong isip ka at hindi ka mapakali, hindi siya mawala sa isip mo. Parang hanging pala kayo ngayon, no? Kita mo yung mga swords, naka-line sila, 'di ba, na kumbaga hindi pa tapos ang lahat at merong pattern na nakikita ko, guys. Possible na inobserbahan nyo yung pattern ng relasyon nyo eh, or ng ugali ninyong dalawa pareho. And parang nasa point kayo na kailangan ituloy yung pattern na yan. Pero natatakot ka na baka this time hindi na mag-workout, or baka this time tapos na talaga, baka wala na. Kaya naman pala nagmamadali ka, naiinis ka, naiinip ka na. Nainisip mo dapat maayos na to kasi kung hindi, edi wala na talaga. Parang ganun. Also nakita ko mabait ka, malambot yung puso mo eh. Kaya parang tinitiis mo na although paulit-ulit na yung mga nangyari, yung mga pattern umuulit-ulit, pero nafe-feel mo pa rin na nagki-care ka sa taong yan. Nagkaroon na din ng mga opportunities dito sa inyo. Parang nakikita ko dito, maliit lang yung chance. Parang iniisip mo kasi ngayon eh, maliit lang yung opportunity sa inyo ngayon. Kaya talagang natatakot ka na baka mamaya yung opportunity, wala na talaga, or alam mo yon. And nakita ko ulit yung mga patterns. So, kasi isip ka ng isip dito eh. And parang feeling mo meron ka pang hindi nalalaman. Parang ganon. Okay, kita mo naka-blindfold siya. So, binubuksan mo ngayon yung isip mo to other possibilities na baka may mali kang nagawa, baka alam mo yon, baka kasalanan mo talaga kung bakit hindi kayo okay. Okay? Hindi okay. Okay, tuloy natin guys. Sa near future, 7 of Cups, 3 of Wands, the Tower. Oh my goodness. Ngayon, nag-iisip ka ng options mo at kinakabahan ka kasi iniisip mo, pag hindi nag-workout to, kailangan ayusin mo ang sarili mo. Kailangan mong maghanap ng someone na ipapalit mo sa taong yan. Pero nafe-feel mo din at the same time na walang papalit sa kanya. Kailangan mo talaga siya. At the same time, realistic ka lang din eh. Iniisip mo kasi na hindi mo naman kailangan ipilit talaga. Kasi andun pa rin yung mga pangarap mo na parang kung hindi man matuloy yung mga fantasies mo tungkol sa inyo ng person na yan, edi maghanap ka ng someone na baka nasa iba pala, or baka ibang person pala yung mag-grant na mga wishes mo, mga desires mo, mga fantasies mo. Pero malabo eh kasi ang daming clouds oh. So nakikita mo dito, ang labo naman maghanap ng options, or ang hirap-hirap. Kaya andito yung Tower kasi sinasabi sa'yo na kung talagang maghahanap ka ng ibang option, mabigat na pagbabago yan. Malaking pagbabago yan. And may nakita ko dito guys na possible na magkakaroon ka ng mga persons in the near future kung yan ang pipiliin mo. Meron din naman talaga.
Pero parang nasa point pa na hindi pa clear yung sa mga taong yan or sa options na yan. Hindi pa clear kung siya nga ba talaga at hindi yung original na person mo. Ayan. Kaya ganun din, ano. So, mag-clarify tayo, guys. Okay, gagamitin ko tong ibang tarot cards ko. Bakit? Napaka-intense ng nangyayari ngayon sa ating viewer. Napaka-intense na pagbabago. Okay. Baliktad ba? Baliktad nga. At bakit? Gusto mo lang naman kasi ayusin yan eh. Yung nga lang may pagka-controlling ka dito eh. So, tingnan natin. Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, the High Priestess. Gagawan mo ng paraan kahit matagal. Kasi siya yung happiness mo. Andito yung Ten of Cups sa bottom of the deck. Parang nakikita mo kasi sa kanya na siya yung nagbibigay saya sa'yo. Okay, teka lang ha. May nakikita kasi ako dito eh. So, ito. Tingnan natin. Andiyan ka lagi para suportahan siya, tulungan siya kung may kailangan man siya. Whether financial or support, moral support, financial support, lahat ng klase ng support. Andiyan ka palagi. Tahimik ka nga lang eh. So, malakas din ang intuition mo ngayon. Gagawan mo ng paraan talaga na maayos nyo yan. And nangisip mo dito, hindi ka talaga susuko, hindi ka let go, hindi mag-give up yan. Kasi nagkikare ka sa kanya eh. And parang feeling mo kasi, pag naayos mo yan, maayos mo din yung buhay mo. Okay. May nakita ko dito abundance sa'yo. So, kaya naman pala malakas ang loob mo ngayon eh. Kasi parang feeling mo, ang dami na rin nagbago sa'yo on the physical level. Siguro gumanda ka na, or siguro nagpapaganda kayo, or nagpapasexy kayo. And nag-grow na din yung sa financial mo, finances mo. Kaya feeling mo, it's time na ayusin mo naman yung love life mo. Kasi gusto mo magtagal yan. Okay. So, parang may element of surprise talaga dito. May nafe-feel akong surprise eh. So, siguro, surprise communication, pwede rin. Okay, siya yung happiness mo eh. Okay, andito si Five of Swords, Seven of Cups, at si Queen of Cups ulit. Mahal mo siya, malalim yung pagmamahal mo sa kanya. Pero ngayon, nalilito ka kung paano gagawin mo. So, tingnan natin guys, anong feeling ba ng person mo? Oh, wow. King of Pentacles siya. So, alam mo, parang on the same wavelength kayo, especially when it comes to stability, achievements sa trabaho nyo, sa finances nyo. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Very practical. And the way na ayusin nyo yung connection nyo is also very practical. So, nakita ko dito guys, mahal ka din naman niya. Parang ang serious nga lang niya ngayon. More on nakafocus siya sa mga achievements niya eh. Pero parang kumbaga, kung kahit ano man ang mangyari, mamahalin ka niya. Ayan. So, clarify natin. Bakit King of Pentacles yung card ni person mo? Judgment. Okay. Kasi ang dami niyang nakikita na nangyari na sa inyo. Kanina nga ikaw meron kang iniisip na pattern, 'di ba? On the part of the person naman, nakikita niya na ang daming nangyari pero ngayon nasa point kayo na nag-transform. Kita niyo tong parang spirit. Siya din naman yan eh. Siya pa rin yan pero kumbaga nag-transform. Nag-transform siya ngayon. Ayan, nag-evolve. Merong evolution. Four of Wands. Okay. So, ang ganda naman nito. Meron balance, stability.
Merong celebration. Sa totoo lang, there is commitment, guys. Ayan, committed sa'yo tong person na to. Yung iba naman, nag-transform at nag-desisyon na ikaw pa rin yung pipiliin niya. Committed pa rin siya sa'yo. Ayan, yung nga lang parang merong feeling na parang hindi mo makita sa totoong buhay na committed siya sa'yo kasi hindi naman niya pinapakita, hindi naman niya sinasabi sa'yo. Ayan, oo, nafe-feel niya na lumevel up, pero kasi itong judgment, more on the spiritual level yung nakikita ko dito So, parang siguro hinahanap mo yung sasabihin niya sa'yo, kung ano talaga yung iniisip niya, kung ano yung nafe-feel niya. Kumbaga, naghahanap ka ng assurance. Ayan. So, yung person mo naman, parang thankful lang talaga siya sa kung ano yung nagbago sa inyo. Kasi parang lumevel up din kayo. Kasabay na mga sitwasyon nyo na nagbago. Okay. So, tingnan natin. Uy. 7 of Swords. Oh my gosh. May mga tinatago. Oh. May nakita ko, guys, nagsustok sa'yo secretly. Oh, wow. So, Magician. Sinabi ko na nga to on the spiritual level yung transformation sa inyo especially sa part ng person mo. So, ngayon, lumabas dito, iniisip ka niya secretly at sinustok ka niya secretly. Meron siyang libro. Ayan, merong binabasa. Or possible na merong pinag-aaralan kung paano ba dapat, siguro possible na nagsisearch paano ba dapat i-handle yung isang relationship or isang connection. May mga ideas na pumapasok sa isip niya, pero nag-iingat siya. Magician, very cunning. Kumbaga, parang talagang ayaw niya ipaalam sa'yo kung ano yung gusto niyang mangyari, kung ano iniisip niya. Meron siyang manifestation symbol dito. Ayan. So, may mga iniisip yung person nyo, guys. Parang may na-feel din ako na may ibang tao dito nagchichismis. Ayan. Siguro merong pinag-uusapan kayo. Pero feeling ko lang mukhang positive naman yung sinasabi. Tingnan natin. Clarify natin. Positive nga ba? Okay. Ito, next card. 6 of Pentacles. Oh, again, manifestation symbol, give and take. The Hermit. 7 of Wands. Grabe. Ang intense. So, iniisip nyo na paano kaya magtuloy-tuloy kung anong meron kayo. Parang defensive siya. Kaya naman pala, parang tinatago niya na iniisip ka niya kasi kumbaga the ball is in your court. It's parang turn na niya ngayon para mag-move or mag-effort. Pero ang tanong, gagawin ba niya? Kasi parang nasa bubble siya Kita mo yung bubble. Protection niya yan na gusto niyang ibigay sa'yo kung anong nararapat sa inyong dalawa. At the same time, pinoprotektahan niya yung sarili niya na ayaw niyang masisi or ayaw niyang sabihin or ayaw niyang marinig sa'yo na sisihin mo siya or sasabihin mo na ikaw yung mali, ikaw yung may kasalanan. Ayaw niya ng ganon. Okay. Pero lumalaban pa rin siya. Parang pinaglalaban niya yung integrity niya sa connection nyo. The Wheel. Oh my gosh. Again, this is about change. Merong pagbabago pero nag-iingat. Okay? Nakita ko dito, nag-iingat siya Parang nasabi ko na din kanina na ito na nga yung transformation pero ayaw pang ipakita sa'yo. Kita mo, ang higpit ng pagkakahawak niya sa purse niya. Ayan. Ayaw niya mag-risk. Kaya ikaw naman ngayon, nagiging hanging katuloy. Kasi walang nangyayaring clear na pag-uusap. Okay. So, clarify natin yan, guys. Bakit hanging ka? Okay. Oh. Queen of Cups, 8 of Pentacles. Kasi hinihintay mo siya. Okay ka naman Mahal mo siya. Lumalakas ka ngayon. And focus ka sa finances at sa work mo.
Oh, ito na naman. Lumabas na naman tong card na to. Kaya mo ang sarili mo, pero bakit parang feeling mo ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon nyo? Kasi ayaw niya masisi. Ngayon, hinahayaan niya yung connection nyo or yung sitwasyon nyo. So, ikaw ngayon yung namamablema. Sumasakit na yung ulo mo. Ayan, kakaisip. Pero sa totoo lang, sobrang mahal mo siya. Ang lalim ng pagmamahal mo sa kanya. Six of Swords. Tumalikod ka dito eh. Tumalikod in a sense na ayaw mo na lang problemahin. Kumbaga, dead man na lang. Ganun na lang. May hawak siyang parang sinasabi mo na sa sarili mo dito, ano ba yung lessons learned ko? Ano bang napulot ko sa mga nangyaring ito? Strong ka. Andito yung Justice card. Okay, you are very strong. Ka. Ayan, kita mo, Nine of Swords. Ito na yung overthinking mo eh. Kita mo naka-cover yung mukha niya. Yung iba kasi umiiyak eh. Pero you are strong. You are very strong. And iniisip mo na lang na ayaw mo nang maging nega. Ayaw mo nang mag-isip ng mga problems. Kaya ito kinukuha mo na lang kung ano ba yung lesson learned dito. Yung makakatulong talaga sa'yo. Kasi ayaw mo mag-dwell sa negativity. Teka, may sumisilip na card. Oh my gosh. Three of Wands. Hinihintay mo pa rin siya. Hindi ka pa rin kompleto pag wala siya. So, ngayon, nakikita ko dito, guys, lumalakas kay... Sinabi ko na kanina strong ka, pero ito, lumalakas yung loob mo na bigyan ulit ng chance, hintayin kung ano ba yung mga desisyon niya or kung ano ba yung kailangan niyang gawin o sabihin. Three of Cups. At the same time, may mga friends na supportive sa'yo. Nakita ka din yung willingness mo na makipag-usap. Wow! Parang nakita ko dito may mga new opportunities, new energies na-discover mo sa sarili mo. Hindi lang naman connected sa taong yan, but also connected din sa ibang tao sa paligid mo. Okay, very nice. Bumabangon ka. Okay, tingnan natin yung next card. Diba? New beginning, Ace of Cups. Nine of Wands. Page of Cups. So, okay, sabihin na natin okay ka, pero hindi mo pa rin ma-deny na andun pa rin yung frustration mo na may mga bagay na hindi nag-work out or hindi favor sa'yo or against talaga sa'yo. Pero, iniisip mo pa rin yung happiness mo eh. Kaya, kita mo yung pig lumipad. Parang iniisip mo na imposible naman to na malalampasan namin to kahit ganun naka-challenging yung mga nangyayari. Ayan, lumipad na nga yung baboy, diba? Parang iniisip mo imposible, pero andito pa rin ako, kinakaya ko pa rin. Oh my gosh, grabe! Dahil, bakit mo ba kinakaya? Dahil, umaapoy ka, gusto mo, at attracted kayo sa isa't isa, at alam mo yun. Ayan, kita mo yung fire dito sa wand niya. Ayan, merong attraction eh. Kaya hindi mo yan ma-deny. Sige, anong outcome dito? Oh my gosh. Queen of Swords, oh my goodness. Nakakaloka. So, sa outcome dito, parang, kumbaga, parte pa rin siya ng buhay mo, pero, pinapa-feel mo din sa kanya na, hindi mo naman ako maloloko, hindi mo ako naloko ever. Kasi alam ko ang mga nangyayari talaga dito. Kahit na tinitiis ko kasi nga mahal kita, pero matalino ako. Kumbaga sinasabi mo, I wasn't born yesterday. So, parang sinasabi mo, you owe me an apology. Ayan, Nine of Cups, party pa rin siya ng buhay mo. Parang sinasabi mo dito, oo, andyan ka, andito ako. Ngayon, ibigay mo sa akin kung ano yung deserve ko. You still owe me something. Four of Cups, meron siyang offer sa'yo eh, pero sinasabi mo, ayoko niyan. Ito yung gusto ko, ayoko niyan. Kumbaga, ang gusto mo kasing marinig sa kanya, matanggap sa kanya, is yung bibigyan niya ng halaga yung mga naging emotions mo. Yung roller coaster ride of emotions. Knight of Swords. Very very demanding ka kasi alam mo talaga kung ano yung deserve mo.
Okay? And you will not take, sasabihin ko ba yung word? Yung sasabihin ko yung word is, ayan, itatype ko na lang. Kasi ayaw nating mapagalitan ng YouTube. Okay. Kumbaga, you will not tolerate yung hindi magandang ipinakita sa'yo. Kahit na, oo, mahal mo siya, parte siya ng buhay mo, hindi mo siya kayang i-let go. Attracted kayo sa isa't isa. Pero, ibigay naman niya kung ano naman yung deserve mo. Ayan. Actually, guys, alam naman niya kung anong deserve mo eh. Kanina, 'di ba, sabi ko nga, andito yung magician energy, pati na rin yung ito, Page of Swords and Seven of Swords. Mukhang nagre-ready, nag-iingat yung person mo eh. Nag-iingat siya, ayaw naman niyang pumalpak. Ayan. Alam naman niya talaga kung ano yung deserve mo. Oh, 10 of Wands. Ito na, oh. Gusto mo nang tapusin yan. Parang sinasabi mo, hindi pa ba tapos tong kalokohan na to? Charot. Tapusin in a sense na gusto mo kasing mag-reconcile. Hindi tapusin na wala na. Hindi ganon. But instead, ang gusto mo mangyari is tapusin na, mag-patch up na kayo. Oh my gosh, guys. May nakita kong rainbow. Nakakaloka. Actually, merong positive and negative na kahulugan yung rainbow eh. It's opportunity na it's up in the air. Kumbaga, oo, andyan yung possibilities. Pero parang pakiramdam mo kasi, wala. Alam mo yun, andyan nga yung opportunity para sa inyo na maging masaya kayo sa future. Pero, sa future yun. Ngayon, hindi mo nakikita. Ayan, kaya naman pala, sinasabi mo, hindi pa ba tapos? Please. Naiinis ka na, naiinip ka na. Ayan, nakakaloka. Okay. So, may gusto pa akong i-clarify eh. Yung about sa other people. Na-clarify ko na ba yun? Na-clarify ko na pala, no? Sige, tingnan na lang natin. Kasi kumuha na ako ng card eh. Oh, ito na nga. Meron nga other people, oh. Na hindi healthy eh. Hindi healthy yung sinasabi or iniisip. Siguro nagsiselos. 7 of Cups. Gumagawa siguro ng kwento. Yeah. The Fool. Ayan. Parang yung mga chismis na ng mga taong nasa paligid nyo or ng taong nasa paligid nyo is hindi siya healthy eh. Mabigat siya. So, parang hindi mo na kailangan marinig kasi kung meron man silang iniisip na hindi maganda, problema na nila yon, hindi mo na yon problema. And then, ang nakita ko dito, kasi curious sila eh. Andun yung curiosity na hindi nila maintindihan kung bakit lumilevel up kayo, kung bakit nagtagal yung relasyon nyo. Ayan, kaya sila yung naglalagay ng negativity sa sitwasyon. Oh, okay. May nakita din ako dito guys na attraction, obsession. Possible na merong nagsiselos kasi attracted sa kanya or attracted sa'yo. Ayan. Obsessed. Obsessed guys actually. Obsession, oo. Merong na-obsess sa kanya eh or na-obsess sa'yo. Okay. So, gamitin natin tong oracle messages from our author na ayaw i-disclose ang pangalan niya. Pero sobrang malapit sa aking puso. Wow, may ganon. Okay. Thinking of you makes me smile. Oh my gosh. Okay. I want to talk to you. Oh, I love that. Okay. Gusto ka naman niya palang kausapin. Gusto naman pala. Alright. Next, I wish things were different. Oo nga eh. Very challenging eh. I am sorry. Oh! Okay. Ito yung hinihintay mo eh. Na mag-sorry sa'yo yung person na yan. We need a fresh start. Wow. See? See? Gusto niya ng bagong simula. Oh, sunod-sunod oh. We need a fresh start. I want a fresh start. Okay. One more. One more.
Okay. I hate you. Oh. Dahil I lied and regret it. Posible na may mga bagay na hindi niya matanggap. Ayan. May nagawa ka ata kung bakit siya nagsinungaling, pero nagsisi naman siya. Grabe, ang intense. May na-feel ako dito guys na oo, merong negative. May negative thinking din itong person mo eh. Kaya nakaka-apekto talaga yan sa relasyon nyo. I know I messed up. Okay, mukhang alam niya, aware siya. People don't believe in me. Okay. Aware siya, pero nahirapan din siya. You hurt me. Kasi nasasaktan din siya. Ayan. So, ito yung something na minsan na-overlook sa isang relasyon, diba? Na di kayo aware minsan na nasasaktan mo pala siya. Akala mo ikaw lang yung nasasaktan. Oh my gosh, grabe. Ang intense talaga. So, for whole December reading to guys, itong love message na to. Kasi yung Venus in Scorpio is until December 29 ata. Although, timeless reading, so anytime na mapanood mo to, magre-resonate pa rin sa'yo kung para sa'yo ang mensahe dito. Ayan, again, this is about reconciliation. Let's fix things. Please help me, I need it. Wow. Being near you is intoxicating. Ayan, humabol talaga eh. Attraction to eh. Which is sinabi ko na din yan kanina. Sa simula pa lang na matindi yung attraction dito. So, from the Tagalog Love Oracle by Pinay Angel Tarot. Yes. Ito naman yung oracle message na ginawa ko para sa inyo. Oh my gosh! I miss you. Ikaw lang loyal. Diyos ko dahi, nakakaloka. Ayan, loyal sa'yo ang taong yan. Oh, parang nawawalan siya ng pag-asa, no? Okay, tingnan natin kung bakit. Bakit? Charot. Bakit nawawalan ng pag-asa si person mo? Kasi kailangan niya mag-sacrifice. So, parang hindi ikaw yung pinili niya. Or, baliktad. Ikaw yung nawawalan ng pag-asa kasi sinacrifice niya yung relasyon nyo. Siguro may kapalit. Siguro happiness niya sa finances niya or sa ibang bagay. Pero may certain sacrifice na kailangan mangyari. Kaya yung isa is nawawalan na ng pag-asa. Which is kinda sad. Pero, possible, pwede, not sure. BC, oh my goodness. BC. Pero bakit naka-reverse yung BC? Parang feeling ko ginagawang dahilan lang eh. Ginagawang dahilan yung pagiging busy. Kasi parang inayos pa yung sarili at hindi pa ganun ka-concrete. Hindi pa concrete yung mga plans. Yes, yes, yes! Wow, okay. So may positive vibes. Good news or message. Oo, baka merong message. Buntis. Oh my goodness. Fertility. So, pag sinabing buntis, guys, connected din to sa attraction. Ayan. Equivalent to sa Empress card, by the way. So, yun. One more. Kasi napahaba na yung reading. Kasi very intense tong reading na to. Sa totoo lang. Ayusin natin reconciliation, ex, third party, past. Okay, so gusto niyang ayusin and merong energy ng past or ng other person. So, possible na merong ibang person na sumasabotahe sa connection nyo pero gusto niyang ayusin. Ayan. Single. Okay, parang feeling niya siguro mag-isa siya. Kaya gustong ayusin yan. Okay, last one. Last one. Ooh, sexy. Oh my gosh! Sexy love, umaapoy love, passion. So, ayan, humabol na naman yung cards about attraction, passion, and love. Okay, very nice. Kuha ko kayo ng advice. Excuse me. Advice card.
So, nga pala guys, kung nahuli po kayo, meron kasi iba na hindi umaabot sa premiere ng mga love message. Pwede nyo pong balikan. Kasi pwede namang i-replay. Punta lang kayo sa channel ulit. Or itong video na to, ayun, i-replay nyo lang. Para mapanood nyo from the start. Kasi maganda talaga yung nasisimulan yung reading. So, ang advice is perfectionism. Permission to make mistakes is so freeing. It's the root of creativity and change. Allow me, divine, to make as many mistakes as I need. Free me from the prison of perfectionism. Yung perfectionism kasi, minsan hindi rin healthy. Kasi nasa-stuck ka sa energy na yun eh. Hindi ka tuloy makagalaw kasi parang too much din yung in-expect mo sa sarili mo or sa sitwasyon. Sabi dito, kapag nagkamali ka, simula na yan ng pagbabago at ng pagiging creative mo. Ibig sabihin, itatama mo kung saan ka nagkamali. So, that's why you have to be creative. You have to make an effort. You have to think of ideas kung paano mo i-approach yung situation. Last message is direction. Lord, please show me the right action right now. Please bring a sign and a miracle that gives clear direction. May I hear the promptings of my own body, and if for some reason I'm about to head the wrong way, please stop me. So, naghahanap ka ng direksyon eh. So, kay God mo naman mahihingi yung direksyon na yan. Makinig ka rin sa mga signs na binibigay sa'yo. And yung miracle, something na nakakagulat, pero yung miracles na dumadating, direction na din yan. Kumbaga kung meron ka nare-receive na miracle sa sitwasyon mo or blessing sa sitwasyon mo, galing yan kay God na sinasabi sa'yo, ito yung dapat mong i-pursue or ito yung dapat mong gawin. So, wag mo baliwalain yun. Okay? Kasi galing yan kay God. And sabi dito, pakinggan mo din daw yung sinasabi ng body mo or ng katawan mo na kung ano bang kailangan mong gawin para maging practical ka, maging grounded ka. At para kung mali ang magawa mo or mali yung gagawin mo, itama ka ni God. 'Di ba? So isipin mo yung needs mo. At the same time, pakinggan mo din yung mga blessings na dumadating, obserbahan mo din. Gamitin mo rin bilang gabay mo yan. Pati yung mga mensahe kagaya nitong love message na naririnig nyo, i-filter nyo din kung nasaan dyan yung mensahe na para talaga sa'yo. Gamitin mo yon bilang gabay mo para sa susunod na action na gagawin mo sa sitwasyon mo. Para maiwasan mong magkamali. Ayan. Pero pag nagkamali ka man, you can always change the situation pag nagkamali ka. 'Di ba? Sabi nga dito, permission to make mistakes is so freeing. Ayan, wag mo masyadong sakalin yung sarili mo or i-pressure yung sarili mo. Okay? Be creative, make change happen. Ayan. Okay guys, so that's all for our love message for today. Thank you so much for watching mga Earth Angels. Pa-click po ng like. Ayan, i-like nyo na ngayon. Baka makalimutan nyo pa. So, i-click nyo na ngayon. Thank you so much. Kung bago kayo, please do subscribe. Malaking tulong yan at kailangan ko po yan para tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng mga love readings para sa inyo. And also, kung kailangan nyo naman ng gabay, kung meron kayong pinagdadaanan, kung nag-resonate kayo sa reading na to, at kailangan nyo ng more information, you can book a private reading with me na gagawin yan online. So, i-message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Pwede nyo rin ako i-chat sa Viber ko or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung number ko. And for those na nagtatanong about crystals na makakatulong sa'yo to attract love, to attract money, for prosperity and abundance, and for new beginning, since magno-New Year na po, message me. Ongoing pa rin yung free shipping promo natin hanggang sa end of December. So, make sure i-avail nyo na yan kasi may free shipping. And, ayun, nakapost po sa Instagram ko. Marami kasing hindi pa sure kung ano talaga yung magandang crystal na gusto nila. So, mas okay kung tingnan nyo po sa mga post ko kasi nilalagay ko po yung detalye kung ano yung benefits ng crystal na yan.
So, make sure na tingnan nyo po yon. Thank you again so much, guys! Also, marami po akong bagong new arrivals na crystals na ipopost this coming week. So, ayan. Pero kung gusto nyo malaman, merong for money. Ayan. Crystals to attract money. Meron tayong wealth bracelet and money magnet na bracelet. So, you can also message me kung yun talaga yung target nyo. And syempre yung crystal para sa Year of the Dragon kasi mag-Year of the Dragon na next year, 'di ba? So, for that, meron tayong carnelian na bracelet na sobrang ganda ng quality. And although marami pang ibang crystals, guys, pero kung yun yung hanap nyo, I have carnelian bracelet for that. So, anyway, that's all. Thank you again. I'll see you on the next video. Have a good Saturday evening. Enjoy your weekend, guys. I love you guys. See you again soon. Ingat po kayo and God bless. Have a good evening. Bye!